Ang pelikulang ating mapapanood ay hango sa totoong kwento na tinawag na The Infamous Cho Do-sun Case noong 2008. Ang batang si Hope ay naninirahan sa isang maliit na bayan sa Korea. Ang kanilang pamilya ay hindi mayaman. Ang kanyang nanay ay merong grocery store at ang tatay naman niya ay nagtatrabaho sa isang factory. Si Hope ay elementary pa lamang at ang kanilang bahay ay may kalayuan sa kanilang paaralan. Isang maulang araw, hindi siya naihatid ng kanyang nanay papuntang paaralan dahil busy ito sa kanilang tindahan. Bago umalis ng bahay, sinabihan siya ng kanyang nanay na huwag siyang dadaan sa maliit na eskinita lalo't wala siyang ibang kasama. Bagamat elementary pa lamang, si Hope ay mature na kung mag-isip kung kaya't sinunod niya ang bilin ng kanyang nanay. Dala ang kanyang dilaw na payong, gumayak siya patungo sa kanilang paaralan ng may pag-ingat habang ang kanyang mga kaklase ay nagtatakbuhan. Ngunit isang lalaki ang bigla na lamang humarang kay Hope at hinihiram ang kanyang payong. Ang kanyang nanay at tatay ay nakatanggap ng tawag mula sa mga pulis na nagsasabing ang kanilang anak na si Hope ay natagpuan malapit sa kanyang paaralan at dinala sa ospital. Nang makarating sila sa ospital, nalaman nilang si Hope ay pinagsamantalahan at binugbog ng isang lalaki sa isang abandonadong building. Buti na lamang ay may natitira pang lakas ang bata para makatawag at makahingi ng tulong. Napahabulhol sa iyak ang kanyang mga magulang dahil sa nakitang matinding kalagayan niya. Si Hope ay dinala sa operating room at sinabi ng mga doktor na dahil sa brutal na ginawa sa kanya ng lalaki, ang kanyang large intestine ay nasira at si Hope ay habambuhay ng gagamit ng colostomy bag. Ang kanyang nanay ay umiiyak habang sinisi ang sarili kung bakit hindi niya nagawang ihatid ang anak sa paaralan ng umagang yun. Pagkatapos ng operasyon, sinabi ni Hope sa kanyang tatay na siya dapat ang tatawagan ni Hope pero naalala niyang may trabaho ito kaya ang mga pulis na lamang ang kanyang tinawagan para hingan ng tulong dahil sa narinig. Mas lalong nadurog ang puso ng kanyang tatay at napahabulhol ito sa iyak. Ang kaso ay nakaagaw ng pansin sa media at lahat ng mga reporters ay walang konsiderasyong nagkumpulan sa ospital para lamang makakuha ng scoop o isang litrato man lang ni Hope. Dahil dito, ay dinala ng kanyang tatay si Hope sa ibang room. Si Hope na nooy may post-traumatic stress disorder, ay napagkamalan ang kanyang ama na ang lalaking lumabag sa kanya kung kaya't nag-iyak siya at sinigawan ito habang sinusubukan nitong ayusin ang kanyang colostomy bag. Napaiyak ang kanyang ama sa eksinang ito at umalis na lamang para tumawag ng doktor. Dahil walang surveillance camera sa pinangyarihan, hindi maaaring gamitin ang mga fingerprint bilang ebidensya ng pag-aresto. Ipinayo ng pulisya na sa sandaling magkamalay si Hope, kailangan niyang tukuyin ang umatake sa kanya at tumestigo sa korte sa tulong ni Jung Suk, na isang psychiatrist. Magkaiba ang opinyon ng nanay at tatay niya. Ayaw ng kanyang ina na maalala ng kanyang anak ang masakit na karanasan, ngunit iginiit ng kanyang ama na dapat may magturo sa suspect at si Hope lamang ang tanging saksi sa eksenang iyon. Lumitaw ang psychiatrist ng Sunflower Center at dinala ang paboritong Coco doll ni Hope. Matapos ang matyagang pagtatanong, sa wakas ay itinuro ni Hope ang suspect. Nahuli ang suspect sa kanyang bahay at nagkaroon ng hearing. Sa korte, sinabi ng abogado kung ano ang nangyari sa araw ng krimen, ngunit itinanggi ng suspect ang kanyang krimen na ginawa. Ang palusot niya ay lasing siya at hindi niya maalala ang nangyari. Sa ward naman, 3 cute na manika ang nagbigay ng munting show para kay Hope kaya't gumanda ang pakiramdam niya. Ang performance ay pakana pala ng psychiatrist. Sinabi niya sa ama ni Hope na kung gusto niyang gumaling ang anak, kailangang manumbalik ang kanyang saya at magkaroon ng pag-asa sa buhay. Ang mabait na may-ari ng props ay binigyan ang kanyang ama ng isang set ng damit at pumunta siya sa silid ng anak na nakamaskot at may dalang isang Coco doll. Dahil sa takot na makilala ng anak at manumbalik ang takot nito sa mga lalaki, hindi siya nagsasalita at gumagamit lang ng drawing board para makipag-usap. Araw-araw nagpupunta ang kanyang ama sa kanyang ward habang suot ang maskot upang pasiyahin siya dahil ito lamang ang tanging paraan para makalapit siya sa anak nang hindi nito naalala ang tromang naranasan. Unti-unti, naging mas mabuti ang kalagayan ni Hope. Ito ay dahil sa tulong ng kanyang psychiatrist at sa maskot na palaging nagpapasaya sa kanya. Nakakausap na rin sa wakas si Hope at sinabi niyang gusto niyang bumalik sa pag-aaral, ngunit natatakot siya sa matatanggap na pangungutya mula sa kanyang mga kaklase dahil hindi na siya kagaya dati. Hindi niya alam na ang best friend niya ay pumupunta sa grocery store nila para mag-post ng mga prayers sa wall nila.
Pagkalipas ng ilang araw, ang iba niyang kaklase ay nag-post na din ng mga panalangin para sa kanya at ang mga tao ay nagsimulang mag-donate sa kanila. Kalaunan ay nakalabas si Hope sa ospital, ngunit pagkatapos na madaanan ang pinangyarihan ng krimen ay na-trigger ang kanyang trauma. Nang makauwi sila, nakita niya ang mga postcards at parang may mainit na humipo sa kanyang puso. Dahil dito nagsimula ulit siyang pumasok sa paaralan. Ang kanyang best friend ay palaging nakasunod sa kanya, kasama ang isang grupo ng maliliit na batang lalaki para sumunod sa kanya at protektahan siya. Ang kanyang ama naman, na nakadamit pa rin bilang isang mascot ay laging nakasunod sa kanya at sumasayaw para pasayahin siya habang may klase. Kalaunan ay natuklasan niya na ang mascot pala ay ang kanyang ama kaya binuksan niya ang manika at marahang pinunasan ang pawis sa kanyang ama. Napaiyak ang ama sa tuwa dahil sa wakas ay hindi na natatakot sa kanya ang anak at hindi na niya kailangang magsuot ng maskot para makalapit dito. Isang araw, nakatanggap ng sumon mula sa korte ang kanyang ama na nagsasabing kailangan ni Hope na personal na ituro ang suspect sa korte. Itinuro ni Hope ang nagkasala at ang judge ay naniniwala na ang ebidensya ay katanggap-tanggap pero nakainom ang kriminal ng alak. Kaya napagpasiyahan ng judge na sintensyahan ang kriminal ng 12 taong pagkakakulong lamang at hindi habang buhay na pagkakakulong o hatol na kamatayan. Dahil dito, ang mga tao sa auditorium ay nagalit at sinabing hindi patas ang kanyang hukom. Bakit daw ang isang lasing na nagmamanehong driver ay mas mataas pa ang sentensya kumpara sa lalaking ito na lasing na nga ay nagsamantala pa ng bata ngunit mababaw lang ang sentensya? Ang nanay at tatay niya ay hindi matanggap ang hatol kaya kinuha ng kanyang ama ang karatula ng prosecutor at gustong tapusin mag-isa ang salarin ngunit sumugod si Hope at niyakap ang binti ng kanyang ama habang umiiyak. Gusto niyang itigil na ng kanyang ama ang kanyang paghihiganti at nakiusap na umuwi na lamang sila kasama ang kanyang ina. Naisip ng kanyang ama na para sa isang batang kagaya niya, panong nagkaroon siya ng isang mature na pag-isip at nagawang madaling magpatawad sa taong lumabag sa kanya. Mapait na umiyak ang kanyang ama at binuhat na lamang si Hope palabas ng korte. Kalaunan, isinilang ang nakababatang kapatid ni Hope at masayang ngumiti si Hope habang nakatingin dito. Isang araw, si Hope ay umuwi ng maaga at nilabas mula sa kanyang backpack ang nakatiklop na laruan na eroplano para sa kanyang kapatid at sinabing natutuwa siyang isinilang ito sa mundo.